Hi, ito si Direk Boboy, tagahatid sa inyo ng Kwentong Pinoy. Please like, share, and subscribe. Ngayon, pupunta tayo sa bayan ng Silang, Cavite. At meron tayo susundan na tema. Ito ay yung tinagurian kong home showcase. Ano ibig sabihin nito? Dadaling ko kayo sa iba't ibang lugar kung saan pwede kayong bumili o pwede kayong kumuha ng inspirasyon para sa inyong bagong bahay o bagong kondo. Maraming ideas, maraming bagay. So, halika, lakad na tayo! Pumunta muna tayo sa Recuerdos, isang furniture and furnishings place sa Silang Bypass. Ang Recuerdos ay matagal na sa Cavite. More than 25 years na. Although, more than that number of years na sila gumagawa ng original furniture, lumalahok sa mga international exhibitions, at nabibigyan ng mga citations. Meron na rin malaking showroom ang Recuerdos sa Barangay Lalaan sa Silang, along Aguinaldo Highway. Ang hinagpis nga lang ng mga may-ari, sina Cecil Mendoza at ang kayayaong Tita Boots, madalas na kokopya ang kanilang mga designs, lalo na ng isang bansa na kilala sa mga imitation goods at sa pang-aagaw ng pag-aari ng iba. Naging importer din ang Recuerdos ng mga gawa mula Indonesia at ibang Southeast Asian countries. Kanya, marami kang pagpipilian. It also maintains a team of skilled craftsmen para sa mga designs na napupusuan mo. Sa kanilang main branch sa Silang, merong katambal na restaurant, ang Tita Boots Kitchen. Dahil sa mga Ilonggo sila, nagsimula ang kanilang offers sa chicken na nasal at manapla puto. Ngayon ay malawak na ang kanilang menu. You might want to try it. Masarap ang mga luto nila dito. Although medyo undermanned yata ang staff nila. Next, punta tayo sa Cornerstone Pottery Farm sa Barangay Balubad, Silang, a little over a kilometer ang layo mula sa Aguinaldo Highway. Gamit mo ang relatively new East-West Road. Quaint and charming ang Cornerstone Pottery Farm. Nakadisplay ang mga stoneware items na gawa mismo sa lugar using mostly imported clay. May dinnerware, tea sets, mugs, chimes, mobile, vases, sculpture pieces, centerpieces, tabletop fountains at marami pang iba.
Ang Cornerstone Pottery Farm ay tinatag noong 1996 ng mag-asawang EJ at Eva Spiritu na tinalikuran ang pagkakataong maging migrant sa US at nakipagsapalaran sa Pilipinas. Customer sila ay mga restaurants, hotels at mga yayamaning bahay. Magaganda ang kanilang pieces. Si EJ ay isang ceramic engineer and he credits his wife Eva for her artistic eye. Lumalahok rin sila sa mga exhibits. At annually sa Art in the Park sa Salcedo Village, Makati. Okay, dumako naman tayo sa Ilog Maria Bee Farm. Malapit lang, although on the east side of Aguinaldo Highway. Dadaan ka sa isang makipot na daan, lalampas sa isang seminary at isang retreat place bago ka umabot dito. Napapaligiran ng mga puno. Dito, makakakuha ka ng amazing products based on the wondrous works of bees na maigi para sa isang healthy home. These include bee propolis, beeswax, honey, tooth powder, throat spray, mga sabon, massage oil at marami pang iba. Kung ang name ng Cornerstone ay inspired by Jesus Christ, ang Ilog Maria ay inspired by Mama Mary. Ang mag-asawang Joel at Boleyn magsaysay naman ang nagtatag nito. Although, yumao na si Joel. Si Joel ay dating advertising exec na na-burn out sa industriya at piniling umatras sa silang. Noong kinasal sila ni Boling, nakatanggap sila ng regalo in the form of honey-producing bubuyog. The rest, they say, is history. Makulit na tao si Joel. Noon nga, ang mga sasakyan niya ay tumatakbo gamit ang used cooking oil. Isa siya sa mga early adopters of solar power. Gumawa siya ng isang bee museum na pwedeng multipurpose area. Kung saan ang centerpiece ay isang wood-fired oven. Si Boling naman ang taga-develop ng mga items using bee products as main ingredients. Suki kami ng Ilog Maria Bee Farm and we swear by the efficacy of their products katulad ng probiotic na propolis, tooth powder, at leather lotion. Noon ay nag-i-import pa sila ng mga bubuyog mula Australia. Ngayon ay pawang local bees na, mas masipag daw, at pinatitira nila ang mga ito in their most natural environment.
Okay, lipat tayo. Ano ang pwede nating idagdag sa magandang furniture, sa magandang decor, at sa healthy, hygienic home? Aba, edi syempre, ang ma-inspire ng beautiful and relaxing environment. Dahil dito, punta tayo sa Perlas ng Silang. Compared to Recuerdos, Cornerstone at Ilog Maria, ang Perlas ng Silang ay bagets. Gamit naman niya ay beauty of nature. Dito makikita rolling expanse ng mga bulaklaking mga halaman na umiindak sa ating mga mata. Mga man-made ponds. Mga playful statues. At may tinatayo. Alam ko, malamang reception area for weddings and social events. Medyo off the beaten path nga lang ang Perlas ng Silang. May dadaanan kang makikidin na kalye mula sa poblasyon ng Silang. Mula naman sa Tagaytay, madali lang. May entrance fee pero sulit naman sa matutunghayan mo. Magsawa ka sa kaka-selfie ng maraming spots na pwede. Meron din sila doong full-scale restaurant at merong hiwalay na cafe. So, ano ang pwedeng ibabalot natin sa mga lahat na napuntahan sa ating home showcase? Mahalaga, syempre, ang spiritual foundation ng bawat tahanan. Dumayo tayo sa lumang simbahan ng Silang, ang Our Lady of Candelaria Parish Church. Ang Silang Church ang pinakamatandang simbahang bato sa Cavite. Nagsimulang gamitin noong 1639. I swear, hindi pa buhay si Enrile noon. Ang simbahan, kasama ang kanyang retablos, ay diniklarang National Cultural Treasure ng National Museum of the Philippines. Hindi siya pwedeng basta-basta galawin o i-renovate. Pero unti-unti itong napapaganda. Ang kanyang fasad o harapan ay sadyang simple. Samantalang ang kanyang retablos ay matatawag mong Rococo Baroque.
Balik-balikan natin ang Silang Church in our other vlogs. Yun, katulad ng mga sabi ko, babalikan natin ang Silang. Actually, babalikan natin mga iba't ibang lugar na napuntahan na natin para magalugad natin ang gusto. Until next vlog, this is Direk Boboy saying hanggang sa muli.